Kahit na mapanganib, marami pa ring tao ang pinipiling manirahan sa baybayin dahil sa magandang tanawin, sariwang hangin at nakakakalmang dagat. Pero kung minsan, tuwing may bagyo, ang nakakakalmang dagat ay siya ring nagdadala ng peligro. Marami ang nahihikayat na magtayo ng beach houses dahil sa nakabibighanin nitong ganda. Pero ang hindi nila alam, kakaibang peligro din ang kaakibat ng pagtira dito. Dahil madalas itong daanan ng hurricane na minsan ay nagdudulot ng malalaking along tinatawag na storm surge. Whenever you see large loss of life in hurricanes around the world, tropical storms, hurricanes, tropical cyclones, typhoons, they're all the same thing around the world. It's always from water, the rising waters in general. Nagkakaroon ng storm surge dahil itinutulak ng isang malakas na hangin ang tubig mula sa karagatan papunta sa mga baybayin. Bihirang makuna ng larawan o video ang makapangyarihang puwersa ng storm surge. We had families actually coming down to take a look at the storm. It might look very spectacular, but I really suggest that you stay at home and watch these pictures on television. We're very carefully keeping an eye on the storm surge as it comes up. Pero ang storm chaser na si Jim Leonard, nakunan ito sa isang pambihirang pagkakataon. Maladambuhala ang alon na rumaragasa sa kalupaan. Maaring lumubog ang lugar sa taas na 20 feet above sea level. Storm surge! Sa lahat ng kaakibat ng hurricane, ang storm surge ang pinakapeligroso at pinakamapanganib. Taong 1996, nang maranasan ng magkaibigang Johnny at Kimberly ang isang malakas na hurricane. Nakatira sila sa isang beach house na nakatayo sa tinatawag na Topsail Island. Pero nang manalasa ang Hurricane Fran, malakas na hanging may dalang alon ang sumalakay sa kanilang tinitirahan. Tila nawawalan na ng pag-asa sina Johnny at Kimberly na makaligtas pa sa panganib. About 3, 4 o'clock. It was really getting bad. At that time, we actually saw people's decks just swimming by in the water. Pero kaagad na rumusponde si Ron Shanahan para maisalba ang magkaibigan. Tila walang makapipigil sa malakas na puwersang dala ng hurricane. Patuloy ang pananalasa nito sa Topsail Island. Ilang sandali pa, unti-unti nang tinatangay ng storm surge ang beach house nila Johnny. The windows are busted through now and it just kept getting worse and worse. And finally, around 8 o'clock, it actually felt like the house was just barely even hanging on. I was thinking, gosh, we're really close to death because we knew that other houses and other things were going on into the water. At that time, the noise was getting worse and worse. Tapagsapit ng dilim, mas lalo pang nakaramdam ng takot ang magkaibigan. We latched each other's arms. The wind was over 100 miles an hour at this moment. Nakarating sila sa isa pang beach house, pero maging ito, nanganganib na ring magiba. Tuluyan ang pinanghinaan ng loob sina Johnny at Kimberly. Pero sa wakas, dumating din ang mga rescuer. Sa pagsikat ng araw, nakapangingilabot ang iniwang pinsala ni Hurricane Fran. Marami ang nawasak na tirahan. Marami din ang tuluyan ng nawala. Binalikan ni na Johnny at Kimberly ang kanilang tirahan. Labis ang panghihinayang nila sa nangyari. And I just kept thanking God. Just thank you, thank you, thank you. Thank you so much. Sa kasamaang palad, 16 ang binawian ng buhay dahil sa trahedya. Pero marami pang hurricane ang higit na mapanganib. Noong 1900, 6,000 katao ang namatay sa pananalasa ng isang hurricane sa Galveston, Texas. Karamihan sa kanila, nalunod dahil sa pagragasa ng mataas na tubig mula sa karagatan. Ang bilang ng nasawi, ang pinakamarami
sa kasaysayan ng Amerika. Sa Bangladesh naman, naganap ang itinuturing na deadliest hurricane sa buong mundo noong 1970. Sa bawat isang dekada, isang malakas na hurricane ang nananalasa sa low-lying o mababang coastal areas dito. Nang bumaba ang mataas na tubig, nakapangingilabot ang sumunod na eksena. 300,000 katao ang nalunod at nasawi sa malagim na trahedya. The real loss of life there was probably closer to 1 million because you had about the 300,000 to 500,000 directly drowned at the time of the hurricane. But then you had all the diseases afterwards, and then you had the starvation and all of that. And so they felt that the real loss there was about 1 million people. Maaring mangyari ang storm surge sa mga lugar na madalas daanan ng hurricane. Isang pangyayaring bumabago sa buhay ng marami. Matagal na panahon pa ang hihintayin bago tuluyang maghilom ang sugat na nalikha ng trahedya. Fran to me means a very scary situation. It gives me chills to even think about it. As Joni says, it's a monster. Now we're just picking up the pieces and trying to go forward. Marami ang nagtatanong, mapipigilan nga ba ang pananalasa ng isang hurricane? Ang epekto ng malalakas na hurricane, hihimayin sa pagbabalik ng Anatomy of a Disaster.